Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:07 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan, kag kultura. ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Lakat na! Lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katunan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo mga kaabyanan, June 22, 2025. Mayong aga man sa aton mga kauturan di mga bahin sa Pilipinas sa kung saan kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Again, another Sunday, another nga day na makita no nga mag-a-upda na sa aton nga pagpangalaga diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa kinaandan kami ang inyong mga alagad, ako si Marian Grace Erenyata. Kag Hope Torichante, kaginiang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nga adlaw sa Domingo mga kaabyanan, pila naman ka mga tupiko no nga aton nga pagpatpaton diri sa programa Ang Rehiyon Karon. Lakip na dira partner no ining launching sang Alam Na 3.0. So for those no mga kaabyanan nga may ideya na no kasi na-mention natin 3.0, so ini na ang ikatatlong bersyon no sang Alam Na, isa ka mobile application nga gindulong no sang department or rather sang Department of Health kaupod ang CPD and ang bulutuan no sang ISOFIST mga kaabyanan. So for those no may mga ideya na partner kay may version 1, may version 2 and subong no sang nagligad lang gid nga adlaw or sang Friday to be exact officially launch na ang Alam Na 3.0. So, mga bulig ni partner no especially sa pamatan-on nato no mga adolescent naton especially those partner no kinahanglan naton nga magiyahan no sang reproductive health no adolescent health and reproductive health no ang aton man pamatan-on no para nga hindi sila magsala no sa mga impormasyon and make mga information no nga accessible sa ila. Kasubong no partner nga may mga proliferation sang fake news. Tapos, we wanted to make sure na age appropriate no yung mga nagagwa sa cellphone sa aton yung mga pamatan-on. So, ang Alam Na 3.0 mga kaabyanan, kumbaga sabat ini no sa mga health needs sa aton nga mga pamatan-on most especially. Pero pwede sa gihapon kita no nga mag-access sina or ang mga adults naton pwede sa gihapon no nga maka-access sang Alam Na 3.0. So later ipabati naton no yung nangin pahayag man no sang CPD6 kaupod no ang mga partners ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development and also no ang ISOFIST ang developer sa sininga mobile application. Partner nga Commission on Population and Development wala ginagauntat mga abyano sa pag
pahanumdum no, especially sa aton nga pamatanon agud nga malikawan aton partner no, ining maaga bala nga pagbusong no sang aton man nga mga kababainhan, and at the same time no magihan sila sa mga ano ang insakto, ano ang mga sala no nga mga impormasyon kiti partner kung ini no ang mga pamatanon at wala sang idea. Madamo no, mas madamo pagid ang kaso o kung mga cases no sang teenage pregnancy diri sa aton. So later mga kaabyanan, ibaluon man naton kung ano ba lang gin-upgrade from the previous no nga version sang alam na isa ka mobile application. So later iga patpat man ina no sa nangin press conference sang Commission on Population Development and DOH and the ISOFIS mga kaabyanan. Yun. And mga abyan, no, sa aton nga pagpangalagad subong man nga aga, we are very proud partner no bangod nga ang grupo no or ang team gikan diri mga abyan sa aton sa Western Visayas, particularly sa province of Iloilo nga nagrepresent no sang Pilipinas, mga abyan no ginkilalang aton nga 80s Avengers sang Santa Barbara National Comprehensive High School bilang Asia Pacific Grand Champion sa ginhiwat mga abyan nga Dengue Slayers Challenge 2.0. Kag later on mga abyan no makaupon naton ang aton man nga bug-os nga team partner no nga ginalakipan ini siya no sang tatlo ka estudyante kag isa nila ka coach. Makaupon naton later on mga abyan sanday coach Maria Bella Vihar kag ang aton nga mga ADS team members nga sanday Res John Sinibalo, si Roy Benedict Salanatin kag si Monica Hirona. Hibaluon naton partner kiti no ang ila diniging percent no is yung mga community-based, scientific and community-based approach nato no para matap na diri ang dengue, and it is very timely because mga abe no padayon kita sa pag-record no sang kaso sang dengue, and this month of June gonna expect naton mga abe no June to July no mag-doble partner ang cases naton sang dengue. So manami mga biyambangod no pinaagi sa sini nga pamatan-on no pinaagi sa sini nga mga estudyante naton, kita no nga mga adult, kita no nga mga nagapamati, ma-remind kita no ano ba lang ang pwede naton partner nga ubrahon no para kita makaubras sa nga bisan gamay na nga tikang no nga mapanubo or totally no ma-eradicate ining kaso sang dengue sa aton nga komunidad. Ano ayhan ang impact no sang nangin contribution sang siningang mga kabataan para naman niya sa pagpanikasog or efforts no sa Iloilo province nga mapahagan-hagan if not matapna no ining kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo partner. Yes. Sometimes no ginalantaw lang naton, ginahambal lang naton no nga mga kabataan do wala man gid gawa na sang contribution kiti bata pa. Pero ang ini nga mga kabataan mga kaabyanan made a significant difference no kay pinaagi sa ilang efforts, kumbaga somehow no makabulig ini sa pag tapna sa kaso sang dengue sa aton diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, and you know partner ha, every time nga may ara kita sa mga presentation, original presentations no diri sa aton sa Western Visayas mga abyan na mga pamatan-on partner ang nagapanguna buot sa lingon partner no ang ila ang mind, ang ilang creativity no is after gid no kung paano mabuligan kita no nga mga Ilonggo kag ang aton nga komunidad. Amo na nga bal naton partner no ang kabataan sila giniya ang future. Correct. Sang aton nga pungsod, and we are glad mga abyan bangod nga later on no makaupod naton ang aton nga team members no sa ADS Avengers gikan sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Ano ay ano ang tips nila partner no sa mga ibang pagiging estudyante kasi nag-start na subong partner no, and ini partner no ang mga science nga mga subject no kung isama pud na yan diri aton nga mga estudyante, and even gani math partner no mapudlay no, pero sila mga abyan ha nag-ubra sila no sa pamaagi no para nga mabuligan ang aton nga komunidad. So basi later on makapangayo kita sang tips no halin sa aton nga ADS team members, and at the same time no kay mama kon kay coach Maria Bella no makapangayo makita partner no sa mga abiso, mga tips no paano nga ang mga pamatan-on makabulig sa ilang nga komunidad. Ano ang mga topics kumbaga partner no nga pwede nila fokusan no para makabulig sa aton nga komunidad. Kag that shows no partner nga ang sa innovation wala ya sang paedad-edad. Yes. No pamatan-on man, mga adults man naton pwede gid yan no mag-innovate.
And ang pinaka-example dira subong no ang aton nga mga pamatan-on from Santa Barbara Comprehensive High School. Excited ako partner no mga pamamatian no ang aton nga team mga abyan no sa first part later on makaupod naton Sunday West John Sinibalo kag si Coach Maria Bella Vijarwa sa second part no makaupod naton Sunday Sir akon si Roy Benedict sala natin kag si Monica Herona. So, makita part na sa ila experiences na during their presentation. Kasi imagine hindi lang sa Pilipinas, ini mga abyano nga competition, Asia Pacific region. Imagine mga abyan, may mga teams coming from Asia Pacific and nagdaog ya partner ang Pilipinas. Yes, kamusta yan nila no nga experience, nakulbaan ba sila during the presentation no? Kamustang nangin reception man sang audience right after nga na-present nila ang ilang presentation or ang ilang innovation nga ini no for the province of Iloilo. Yon. So, gani partner no, hindi na natin pagpadugayo sa aton nga pagbalik. Makaupod or rather ipabati natin sa inyo ang nangin press conference ng CPD6 kaupod ang DOH Western Visayas kag ISOFIS no regarding sa ining launching sa Alam Na 3.0 isa ka mobile application para suportahan no ang health sang aton nga mga adolescents diri sa Western Visayas. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makikismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Wow! Ang daming ilaw! Ang kikinang! Ang liwanag! Naku po ma'am, ito bagong dating. Napakaganda, bago at napakalakas. Ho, 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 yeah! Bago bumili ng bumbilya o kahit anong palamuti, siguraduhin may PS, Philippine Standard o ICC Import Commodity Clearance stickers ang mga ito. Ang mga ito ay senyales na tama at nasa magandang kondisyon ang mga gagamiting ilaw o device. Makakasiguro kang ligtas ito at tama ang makukonsumong kuryente. Walang overheating, walang overcharging. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Thank you! Thank you! Titipid ng bill ko, thank you! Ho, ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga mambababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Ang sumitsip ay pangmanghang, ang sumipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag hirita
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Chong, pasipot-sipot, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan. Maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitoy! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ang pagka-agresibo o pagkaimulon ang nagdulot sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imuling hudo panghuna-una,
Gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit ka magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi makaadlo. Magtawag gilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na estasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinungdong sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, kag ilang istasyon. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:30 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante, kaupod si Marian Grace Aranieta, kagini ang rehiyon karon. Mga kaabyanan, kay ina, no, gin-mention naton nga sang Friday, officially nang gin-launch sang Commission on Population Development Region 6, kaupod ang Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development, kag ISOFIS, no? Isa ka state university diri sa probinsya sang Iloilo, ang alam na 3.0. So kung madumduman mga kaabyanan, sa 2018 una nga gin-launch ining alam na, una nga version, no, or 1.0, kag ginsundan ini sang alam na 2.0. And sang Friday lang gid mga kaabyanan gin-launch, no, ang alam na
3.0 para naman yan no, sa mga adolescents nato no ang makabenepisyo labaw sa tanan no aton nga mga adolescents diri sa Western Visayas. May mga impormasyon dira mga kaabyanan no natuhoy sa reproductive health sa aton nga mga pamatan-on, and sa version 3.0 ang mas ginpa interactive nila no ang mobile application. May avatar ara sa gihapon no ang ilang avatar, pero ang kinalain diri partner kay kung madumduman may ara sila sa mga games no sa sila nga mobile application, and sa games ngayon ni mga kaabyanan once nga makumpleto mo no yung mga challenges ang imo nga avatar pwede ka kabakal or makagain ka sang assets para nga mapabayuan mo ang imo nga avatar. So mo na ang isa man no sa mga bag-o nga development sa sining alam na 3.0 just to make sure no nga ang ato nga mga pamatan-on makagat sa gihapon sa sining 3.0 mobile application. Kumbaga kiti bala naton partner no visual daan ang aton nga mga kauturan, mga pamatan-on no. So para maengganyo sila ginpa interactive no ang ining mobile application. Pero yari mga kaabyanan no pamatian ta ang mensahe ni Dr. Jem Borja sa Department of Health Center for Health and Development Western Visayas regarding no sa sining pag-advocate no sa pag-download sa alam na 3.0 especially sa mga pamatan-on kag mga ginikanan. Mga aton ng mga pangataan ready na give no? And hindi tanan sa aton comfortably mag-share sa information, especially when it comes to sexual education. So this app is very helpful for each natin na mga kabataan wherein they can access correct knowledge about their sexual, reproductive health, as well as sa mga physical activities na dapat nila umahon sa nutrition na dapat nila kanto. So with this, we hope to encourage ang ating mga ginikanan, encourage nila ang ating mga kabataan sa paggamit sa app para magkaroon sa right knowledge, as well as if ever may nakakita red flag, hindi magkuya-kuya, since nabutak naman nila kung hindi ka po kasentro, pwede ka kanto. No? So we just have to open up para kamo mismo ang ating napapataan at tulungan ng tuligan. Wala na doon susunod ang ating So nabatian mga kaabyanan si Dr. Jem Borja sa Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development. Sa diin, no, gina-encourage niya ang aton nga mga pamatan-on as also ng aton nga mga ginikanan sa pag-download sining alam na 3.0 kay diri no nabutang ang mga right information kay kung diin pa nila i-access partner no pwede nila ini-access online pero sa gali nga impormasyon, pero diriya sa alam na 3.0 mga kaabyanan husto kag age appropriate ang mga impormasyon nga nahamtang diri sa alam na 3.0. Sa sini nga bahin pamatian ta ang nangin kabahin naman niya sang mensahe ni Dr. Harold Marshall, ang Regional Director sa Commission on Population Development Western Visayas. Information is the key, providing, because studies have shown na wala sila source sa information kung may aramanggit, makatuluga para mga sources. So what we want to do is provide accurate, evidence-based information, accurate, useful, timely na mga information sa ating mga adolescents. Pero gina-emphasize man ako as a regional director, hindi na adolescents ang mag-access din. Basta your grandmother, your grandfather can access this. Pagkain sila source of information, matipon sa dami na informasyon, sa laban na informasyon ihatag nila sa apo nila, mga. So, they can, ako galing nag-access pa ng video na nag-iguro pa mo na pwede.
population natin na what we thought that 20, 30, 40 years ago may not be true today. Sa una, sila mapatin na 10 years old, nag-gusto na araw. So kung we have incidences na not here sa region na other regions, so more or less, ang ating manamahimo is reaching out to them through the app and providing timely, useful information na magamit, hindi lang sila sa mga adolescents na kundi mga adults na mga older populations, and they should have be knowledgeable because they are the source of information perhaps 10, 20, 30 years from now sa mga uling tubo natin. So once again, I will encourage din na po kami sa Commission of Population sa mga ginagawa ng mga kabataan, mga policy makers natin to really look seriously into the issues, challenges, and opportunities na ginatubang sa kabataan sa Cebu. And really take stock of these causes, mga issues, mga challenges. Kaya makita naman ninyo, according to the UNFPA study now, adolescent pregnancies costing the Philippine government 33 billion pesos. That 33 billion pesos could have gone to improvements in infrastructura sa ating lungsod instead na ganito sa isang tao sa kababayan na hindi dapat nagpuso pero nagpuso na. She should have been in school, doing productive learning, something like that. So again, kami gina-advocate kita. The Commission of Population is here to highlight alerts, mga alerts, nag-aatag kami alerts, then LGU, local government, national government, need to respond to these alerts na together with the Department of Health, together with them, for example, together with ISOFIS, mga government entities, makahuli. Pahagan-hagan, kung masulbad ka, pero at least pahagan-hagan lang sa mga issues, particularly na ginatubang sa mga kabataan. So nabatian mga kaabyanan si Director Harold Marshall, no, ang Regional Director sa CPD Western Visayas. Siling gani niya mga kaabyanan, no, kay madamo sang aton nga mga kabataan, sa aton nga mga pamatanon may ara na sang access sa ilang cellphone o kon sa internet, no. So siling niya mas appropriate man nung maghatag sang presensya ang CPD sa digital world, no, para nga ma-make sure nga ang campaign dissemination, no, information dissemination sa CPD para sa husto nga impormasyon para sa kabataan ara sa gihapon, no, kag mapasangkad nila mga kaabyanan. That is why, no, they're very happy for the launch of the Alam Na 3.0. Kag kung madumduman sa second version mga kaabyanan, purely info campaign, no, ining Alam Na 3.0, pero sa 3.0 mga kaabyanan ang pinakamanami diri partner kay pwede na ma-bridge ining aton nga mga adolescents sa mga trained nga mga service providers regarding sa ila, no, nga mga reproductive health concerns. Kay may ara ini, no, naga-operational na ang ining Alam Na 3.0, pinaagi sa integrated information and service delivery network kung sa diin ang aton nga mga adolescents, no, nga nagakinahanglan sa basic reproductive kag health services ang direkta na, no, nga makapakig-angot sa mga trained professionals naton o trained service providers naton. So amo ina ang pinakabag-o nga feature sang Alam Na 3.0. So sa aton nga mga pamatan-on, no, basi matingala kamo, basi mambal kamo, ay do pareho man lang ni, no.
Pero subong kung sang last time, no, last version, information ng mga, kumbaga, mga data lang, mga information about reproductive health ang inyong mabasahan. But this time, no, sa sining 3.0, pwede na kamo makapakig-angot direkta sa mga trained professionals para sa inyong mga basic reproductive and other needs, no, sa aton nga mga adolescents. Partner, no, luya ko i-emphasize ang hambal kaina ni RD, no. We lost mga millions of pesos, no, every time nga may ara kita, partner, no, sa nagabuso nga pamatanon, no. And imagine mga no, apart from losing, no, sang sinima, no, nga kantidad, ang imagine mga abyan, no, ang dreams ng isa ka bata, no, masacrifice moment or in the moment, no, once nga magbusong siya because partner, no, kinahanglan niya nga mag-focus, no, sa iya nga health, sa health ng iya bata. And imagine, partner, kung ang isa, no, adolescent, no, magbusong kag wala sang idea kung paano ang pagtatap no sang isa ka iloy or paano magtatap no sa iya bata. Imagine, partner, no, ang burden diri, partner, mapasa man sa iya nga parents or sa iya nga community. So that's why, no, samtang subong pa lang mga abeno, samtang may ara kita, no, sang maubra para sa pamatanon nato, no, ubrahon naton ini such as this, no, ang paghatag sa ila, no, sang access sa mga impormasyon, no, about adolescent and reproductive health. Haba naton, partner, no, ang pamatanon naton, partner, kung isa ginabaliwala ini, no, ang mga available nga information nga ara lang, no, one click away mga abyan, just one click away, no, para nga ma-remind kita, no, although nga gina-discuss man ini, partner, no, sa aton nga eskwelahan kag syempre, no, may ara makita ginikanan dira, no, nga gina-istorya kabataan, but sa aton nga pamatanon, no, if you want, no, nga kamo mismo, no, maka-learn, no, first hand mga biyanyara, no, ang application sang aton nga CPD, sang aton, no, nga ISOFIS, kag sang aton man nga DOH, so kabay pa, no, sa mga ginikanan nga nagapamati subong nga hapon, no, let's be open-minded, partner, no, nga ipabalo naton sa ila, no, nga ang aton nga gobyerno may ara, partner, sang ginaobra para nga mahatagan sila sang access sa impormasyon. Yes, nainggit yan, no, ang may alam. Correct. That's why alam na 3.0. And ang mas maayo diri, partner, kay kung sa mga previous version available lang ini sa Android, pero subong, no, sa 3.0 available na ini, inclusive na ini, kaya even the iOS users ang pwede na, no, nga maka-access, maka-download sining alam na 3.0. So sa pag-download, mga kabyanan, kinahanglan, no, ang internet access sa first download. Pero once nga may app na kamo, pwede nyo ini ma-access even without, no, sa internet connection. Kaya para man inibulig naton, partner, bulig sa CPD, DOH, kag ISOFIS sa mga pamatanon, sa mga far-flung areas, no, sa Western Visayas or sa mga mountainous areas sa Western Visayas, nga maka-access sa gihapon sang impormasyon even hindi man maayo ang signal sang ilang mga telepono. So there you have it, mga kabyanan, ang alam na 3.0. And sa bahin, no, sang ISOFIS, ginbasa ang mensahe ni Dr. Nordis Yason, ang presidente sang ISOFIS. Yari pamatian ta lang, no, ang kaundan sang ila nga mensahe. The version 3 introduces several enhancements. First is it provides accurate and up-to-date information on the adolescent sexual reproductive health of our users. Second, it integrates comprehensive map of adolescent-friendly health facilities across Western Visayas to facilitate access of services. And third, it introduces graph generation features for health service providers to enhance monitoring and data analytics. So this application is a significant contribution to our community, emphasizing the role as a vital resource for our youth, wherein maka-access sila both sa knowledge and sa health services. Equally important is the vital role of our healthcare providers at the LGU. Ay sila subong, so have found an opportunity, no, na malapakan natin sila. Especially ang alam ng mga LGUs with adolescent-friendly health facility, where they ensure
responses to the health needs of our adolescents. On behalf of our Regional Director, Dr. Annabelle P. Yuma, we extend our heartfelt gratitude to everyone who contributed in making this occasion a success. To everyone here today, let us continue our partnership in putting young people at the center. Because our adolescents are not just the leaders of tomorrow, they are the change makers of today. So once again, So that's the part no sang ginpadala nga mensahe sa bahin naman niya sa Department of Health, Center for Health and Development Western Visayas, mga kaabyanan, no. Kasi ang Department of Health, mga kaabyanan, ang nagbulig pondo sa mobile application, no. This is in partnership with CPD Region 6. Meanwhile, ang ato naman yes ISOFIS, mga kaabyanan, ang nangin bulig nila no for this mobile application is sila yung developer o kon programmers no sang sining alam na since 1.0, 2.0 and sa karon no ang launch nga 3.0 version sang mobile application. So again, mga kaabyanan, ang alam na 3.0 no sang CPD6, ISOFIS kag DOH Western Visayas ang sarang ma-download sa aton nga mga Android users no pinaagi sa Play Store, meanwhile sa iOS users naman niya pinaagi sa App Store. Pero may ara man sang link no ang aton nga CPD6 na gin-provide kung sa din pwede Manila ma-access ini via the link provided. So pwede sila mag-kadto no sa official Facebook page sang CPD, sang DOH and also sang ISOFIS no. Kay this is a collaborative effort no partner. Kay hindi lang ini one-man team no ining mobile application sa bulig sang mga nagkalain-laing ahensya sang gobyerno, including ang aton nga State University na tigayon ining alam na 3.0. So congratulations no sa pag-relaunch ang sini mga nga application sa aton nga Commission on Population and Development Region 6 sa aton nga Department of Health Western Visayas, and at the same time sa aton nga ISOFIS no sa sining continuous nga partnership no sa aton partner nga tatlo ka agencies no kag kabay pa partner no makita naton later on no more pagit nga mga collaborations no among our government agencies nga makabulig sa aton man nga mga kauturan. And since yara na kita partner no sa aton nga CPD Region 6, i-congratulate man naton ang mga local government units naton mga abay nga nagdaog no sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlaran Pantao Awards para sa Western Visayas for our province no daog diri ang probinsya sang Antique, Iloilo Capiz. For city category ang Pasig City, Iloilo City, kag Himamaylan City, and for our municipal category ang Pavia, Pontevedra, Capiz, kag Dueñas, Iloilo. Sila ini mga abyan no ang mag-represent no or ang first placers naton per category ang mag-represent no sa aton nga national Rafael M. Salas Kaunlaran Pantao search for outstanding LGUs no sa pag-localize sa population and development on PopDev agenda. So congratulations sa aton nga mga local government units. We're done with alam na 3.0 partner no nga para sa reproductive health and other health needs no sa aton nga mga adolescents para naman niya sa aton nga ikaayong lawas kontra dengue partner. Sino bala ang aton nga makaupod? Yes, later on mga agano live sa aton nga Zoom makaupod nato ng aton nga Aegis Avengers sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Ginkilala sila mga nga Asia Pacific Grand Champion sa giniwa nga Dengue Slayers Challenge
2.0. So kilala ko naton partner no ang bugos nga team. Paano pala sila no nag-represent no sa aton sa Pilipinas dito sa Asia Pacific region no kag ano ini kadako nga kadalagan for us ano kadako nga or ano ni nga historic event partner no ano buot silingon sining historic event for us no nga tag hindi lang taga Western Visayas but of course no para sa bugos nga Pilipinas. So, makaupo natin later on mga abiyano ang aton nga bugos nga team. Kaupon mga abiyano si Coach Maria Bella Vihar kag ang aton nga team members sa Nairas, John Senebalo, Roy Benedict Salanatin kag si Monica Herona live later on mga abyan sa aton nga Zoom. So gani partner dito nato pagpadugayan sa aton pagbalik mga abyan. Makaupo na nato ang aton nga AGs o kon 80s Avengers gikan sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Magabalik mga biyan ang programa ang Rehiyon karon. Game, 1, 2, and... Pahatuhos, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bombilya. Ugaliin din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang sawit-sit ay bang-mang-mang, ang sawit-kol ay bang-bung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas may
common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubad na bulubuntukin ng Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga katipunan ng mga na tumutugma sa riding competency ng mga police personnel. Ugad pa ang pagbili ng mga mini fire truck na magagamit sa mga makikitid na iskinita sa pagtugon sa sunog. Muling pinagtibay ng DILG ang kanilang commitment na bigyan ng kagamitan ang mga police at emergency responders na kailangan para epektibong mapagsilbihan at maprotektahan ang bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita naman sa labas ng Metro Manila, 13 higher education institutions mula sa Ilocos Region ang kinilala sa 2025 Times Higher Education Impact Rankings. Mula sa Radyo Pilipinas, tayog narito ang ulat ni Mildred Coquia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nabindot ng higher education institutions mula Ilocos Region na ang kinilala sa 2025 Times Higher Education Impact Rankings. Isang pandaigdigang pagsusuri sa kontribusyon ng mga universidad sa United Nations Sustainable Development Goals. Ito ay 62.5% ng pagtaas mula sa bilang ng kinilalang HEI mula sa ilang ng nakaraang taon. Kabilang sa mga nanuna ang United States University sa Ilocos Norte na nasa ranking 601 to 800. Habang pumasok sa 1,001 to 1,500 bracket ang Don Manuel Marcos Memorial State University, University of Northern Philippines at iba pa. Pumangatla sa buong bansa ang IMSU kasunod ng Ateneo de Manila na siyang top performer. Ayon kay DIMSU President James Manuel Jr., ang pagkilalang ito patunay na kahit ang mga lokal na inisyatiba ay may andang sa global na pagunlad. Pinagmalaki ng mga opisyal ang sama-samang pagtutulungan ng bawat pamantasan at isang hakbang patungo sa mas makabuluhang pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Dalawang high-value targets arestado. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang bahagi ng mas connecting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera laban sa illegal na droga, naroos ang dalawang high-value drug personalities at nakumpiska ang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa serye ng mga operasyong isinagawa sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province. Sa lalawigan ng Benguet, natuklasan ang apat na plantasyon na natamnan ng 3,400 fully grown marijuana plants at 4,000 marijuana seedlings na may kabuang standard drug price na 840,000 piso sa isinagawang marijuana eradication operation sa Barangay Badjo at Barangay Takadang, Kibungan. Sa Mountain Province ay naroos ang dalawang drug personalities sa isinagawang magkaiwalay ng implementasyon ng search warrant. Isang 28 taong gulang na lalaki na naitala bilang high-value individual ang naresto sa Barangay Mabaay, Bauco, Mountain Province matapos madiskubre sa kanyang tirahan ng 13 sachet ng pinaghihinalang shabu na may bigat na 55 gramo at may standard drug price na 374,000 pesos. Isa namang 43 years old na lalaki na natukoy bilang high-value individual ang naresto sa barangay matapos ma-recover mula sa kanyang tirahan ang isang sachet na pinaghihinalang shabu na nagkakalaga ng 34,600 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. At diyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
It's a leap of faith, actually more like a three-step and its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity, pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:04 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rayon karon kaupod si Marian Grace Aranyata kagrup to Charity. Mga abyan, as mentioned earlier, no, sa aton nga pagpangalagad subong Sunday din sa programa ang Rayon karon, kaupod naton mga abyan ang aton nga team members ng 80s Avengers ng Santa Barbara National Comprehensive High School, naging kilala mga abyan no, bilang Asia Pacific Grand Champions sa Dengue Slayer Challenge 2.0. Wow na wow partner no, bangod among no sa teams nato no nga nag-represent no sa Asia Pacific, kita partner no diri sa Pilipinas ang nagdaog sa Sininga Award. I'm so glad partner bangod nga makaupo naton subong nga aga ang aton nga mga team members. And I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton man nga mga bisita subong nga aga mga abyan no sanday Coach Maria Bella Vihar at syempre no aton nga mga estudyante, sanday Res John Sinibalo, Benedict Salanatin, kag si Monica Hero. Ang miyembro mga abyan sang aton nga 80s Avengers, gikan sa nasambit nga bulutungoan. Mga ma'am and coach or mga sir, ma'am and coach no, kamusta and welcome diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga sa tanan. Yun, sa aton nga mga estudyante maayong aga sa inyo nga tatlo. Mayong aga. Yun. Ma'am, thank you so much no for saying yes sa aton man nga interview. Syempre no sa aton nga mga estudyante, thank you so much no nga nag-upload ka mo subong nga aga diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Una sa tanan ma'am, naluyag ko pa makoto ng aton nga mga estudyante. How does it feel nga ginkilala nga grand champion sa siniman nga competition no? Ano ang inyo na batyagan until now?
Hindi gid kami kapati ma'am nga nagdaog kami kay ang journey gid naman sobra gid ya ka kag worth it gid ang tanan-tanan nga kabudlay nga na agyan naman. Yun. Luyan naman ni Baluon, ano ka mga grade na supong sa aton nga or year level no sa Santa Barbara National Comprehensive High School? Nag-umpisa kami sa contest, grade 11 pa lang kami. Pero talaga grade 12 dun kami. STEM. Yun. So, bali si Ma Maria Bella, ikaw gid mamang ila coach alin sa una? Ma'am. Advisor na ako during the time when I chose them to be the contestants. That is already almost vacation time. Then I just asked if mag-volunteer sila to join. Yun. So, ma'am, no, para mahibaluan sa aton nga mga tagpalamati, ano ba lang competition nga ini, no, kag paano kita nakapasakop sa sini nga klase sa nga paindis-indis? Ang competition is Master Dengue Slayer 2.0. This is the second time that JA Philippines and ADVA has sponsored this kind of activity. So at first, paano na mo nabalaan? Nabalaan na ako kay sa GC kang amon na school, nag-announce sanda nga gapangita sanda kang contestants with regards to the competition. So, ambal ko, you don't have anything to do during summer, who would like to volunteer? So, ang una nga nagsaba si Monica, ako ma'am, I will join. Then, the second person, ang bakote, may ma-join pa, ang iban, why ginagsapak, nagbayaw sa Rizjan, then, of course, ginpirit mo naman si Roy. So, at first, hindi pa man klaro, ginang idea naman, kung what the contest is all about. Pero, gintunaan lang naman ang criteria, pagkatapos, naman, it could be based on research. That is why ang amon nga obra is now based on research, which is why gin-appreciate gid ka mga judges kay tanan-tanan namon nga data presented is credible and reliable. That's it ang amon nga journey. Yes. Wait, antes kita magpata yung partner, no? Bali si Ma'am Monica, no? Ang upod nga estudyante natin. Sino si Res Jan, kag sino naman no si Roy? Yon, si Sir Res dirino sa aton nga right side. Kumbaga sa center naton si Sir Roy Benedict. So ano ang inyo nga nabatsyagan no sa aton nga mga estudyante no paghambal ni ma'am ninyo nga sino gusto mag-join? Ikaw Ma'am Monica no nga ikaw gid una nga nagbayaw, ikaw una ang nag-say yes sa siniman nga pamangkot ni coach. Kay una ma'am, pagkabati ko pala nga innovation, daw nagambas nga ma-innovate ko no kang idea, kang isa ka nga idea nga makabulig bala mitigate or combat dengue and nadumduman ko man nga isa ako ka dengue survivor kag bako siguro mo din yung chance ka para makabulig ako sa iban nga tao kag sa mga kabataan man. Yun. Ay kay Res, ikaw ya Res, anong ikaduhagid? Ikaw nag-say yes? Actually, ironically man, ako dengue survivor man. Kami nga tatlo dengue survivor man. So, at first, gadwa-duwa, katao mo ito nga wala pa ko una nag-okay kay mama intra. Gadwa-duwa pa ko kay summertime, rante, base or kami tayo mag-plano or mag-enjoy ka vacation. Pero, wagid ko choice. Pero, yun, kung man mag-intra, daan. Pero, so, napilian good. So, okay lang ka na mag-intra man. Yun. And kay Roy, ikaw, Roy, no, balima na nabutungan ka man kung pagda. Ang sa kinatood lang ginpirit, nga dito ako makatogya. Pero, nadamdaman to ito, kung grade 11 po lang kami, doon sa isa, dito ka-lecture ng mga pagambal na kung may opportunity ka, bulan mo giti. Sa una, malang pagambal, kung hindi ko magusto. Siyempre, bakasyon, gusto ko magpahuway. Pero kung nirealize ko man, basta namin yung opportunity, kag may ma-experience man ko,
amo ka rin realize nga gusto ko mag-entra na yan. Yun. So, kumbaga, partner, ining ilang experience sa bilang dengue survivors na amo ni kumbaga ang nag-fuel sa ilang if may ara sila maubra sa community, no, kag sa mga pumuluyo, no, why not take this chance, no, nga makabulig, no, and present sang innovation. Yes, kag sila mismo, no, na naagyan kung ano kabudlay yung balatian, no, nga dengue. So, hindi nila gusto nga ano man ini, no, matabo sa iban, no, nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo. So at that young age, na kaubra na sila sang innovation and champion, no, sa Asia Pacific region. By the way, ma'am, no, ano gani ang imong subject nga ginatudlo dira sa may Santa Barbara Comprehensive High School? Ang subject na ginatudlo ko, ma'am, is actually research 1 and 2 and general bio and earth science. So, those swak gid ang amon nga subject because we have just finished our research 1 and they have completed man sang ilang research. So, hambal ko, they will not find it anymore hard nga mag-research pagid kami all about this because our information about dengue at that time is also very limited. So, hambal ko, dapat hindi kita create something which is out of our knowledge alone. But we need also to do research. That is why nag-tie up kami sa mga frontliners, nag-tie up kami sa mga stakeholders in the health sector. So, kung makita niyo ang journey, tama kalawig, nagpamuno ang contest, March, I think mga the third week of March, pag-accept naman, then we begin to plan out, and we had our contest for the nationals in May pa. So, in between, dyan, nag-adto kami sa RHU, kundiin kami nakabuel man ka rich information. Nag-adto kami sa DOH, Region 6, who accommodated us as well, and has really shaped our innovation by changing ka mga words befitting kang anagid ka dengue slaying. So hanggang gidamon pasalamat, naging baton kami sa PHO pagid Iloilo, the Provincial Health Office, because gin komentaran gid tagin dugangan gid ang amon idea kung paano ang insakto nga pag-mitigate kang dengue. Because kung why, hindi gid kami ka-create something which is of great value to the community. Because hindi gali kita ka-tie up nga insakto sa about dengue slaying kung ang aton nga knowledge is not really that good. So, because sa mga tao nga dyan nagbuligid ka naman, we were able to make use of the data, the credible data that they have given us. We also tried our very best to obtain the data from them by addressing the Data Privacy Act, everything. We did letters, we approached our mayor, we approached necessary people again to come up with this particular innovation. That is why it came out that nauyunan kita ng ka-judges from the very beginning. Tibot kami kay out of 160 who first indicated their intention to join. Nag-reduce kami sa 120 nga nag-pass gid kang anda nga presentation. Nakibot man kami nga after getting the top 12, duha kami ka school diya sa Iloilo, ang Santa Barbara kag ang Oto National High School, who competed for the top 12. Then after, amuto nagdaog kami sa national finals, which is daw nakikita naman na balamon may balik gid ang amon nga pangabudlay kay gusto gid namon man magbulig sa komunidad. Amulang siguro ng amon nga motivation gid. At first, we
do not think about winning. Daw ginakadlawan lang namon anay to. Madaog ta. But then, eventually, as we try to shape more and we tried to complete our project, then we could already claim na, we could really help our community with this. Yes. Ang ulan na, ma'am. Yes. Sa aton nga mga students, no, ano ang mga na-discover ninyo no, sa inyong nga self while working for your presentation? Especially diri sa ato, no, hanin sa 100 plus, and then nag-trim down, nag-top 12, and then eventually competing no, sa Asia Pacific. Ano ang na-discover ninyo sa inyong nga self and sa inyo mano as a team? So, una, gid ma'am, is like, ang amon nga knowledge gid about sa dengue is big gid ya katama. And nga nag-amat-amat kami talk sa mga doctors, sa mga experts, sa our LGUs and RHUs, nag-gain kami knowledge about dengue nga. Ang dengue, gali hindi lang amo ka na nga simple nga challenge or problema sa atin nga komunidad. Ang dengue, gali is tama, gidya ka delikado sa isa ka tao. Then, ang na-gain ko gidya sa kagalingan ko is, ang galingan ko gali, hindi lang gali, ang makatalk dala sa mga tao sa paligid ko, makatalk big dili ako sa iban nga kaya ako madara ang kagalingan ko sa amo ka na nga contest, sa amo ka na nga sitwasyon. Yun. Sige. Ang pararaman natin, ang during this contest and through this contest, namanaan ko syempre how to live independently because tatlo kami nagpa-Manila, si ma'am. So, kami nga estudyante, first time na magpa-Manila. So, 1 week kami tuya na nag-training, nag-contest. So, through this contest, nagkabuligid nga paano kami mag-learn independently kag how we would talk to people bigger than us. Yun. Sige, kay Roy. Okay, so ang AI ko kumalanggaro ang ginhambal ni Monica kay ang do na learn to get sa experience nga dya is kung paano mag-tie up, kung paano mag-connect. Like, parehas nga ba ni Monica, naka-istorya ka sa mga LGU, mga RHU, mga atin na DOH nga sa Region 6. Kag na-realize ko nga kung pwede man lang nga makabukuha katig mga sources nga directly gid sa mga reliable kag mga credible nga mga organization makabuli gid ran sa pag research mo. Kay sa akin na opinion, feel ko ang nag-connect kami sa mga organisasyon nga ran amo ka ran nagpabuli ka ng daeg at least sa national nga level. Yun. Amo na nga bal naton partner, no, ining mga ahensya sang gobyerno naton whenever we need information from them, no, ready gid ini sila all the time, no, nga mag-provide, no, especially sa amo sini partner, no, nga makabulig bala hindi lang no, sa aton kaugalingon but of course sa aton man nga community and manami no kit hamba kaina ni ma'am, no, nga ginabuligan gid sila ya for example sa PHO naton dira sa DOH naton ang mga words nga gamiton, no, dako gid ang bulig, no, sa ila. Yes, kaya balikan ko lang no si coach ma'am, no, ano exactly yung innovation nato, ano exactly yung project nga present nato no sa sininga competition. Ma'am, ang among project is two innovations. One is a module that was created by students para nga kung wala internet connectivity, then still people in the community makabuod gihapon tig knowledge about dengue and kung paano iuntaton or itapnaon ang dengue. So that is one. Pero ang module nga dya, may dyan dan sa end na ginatawag ta nga QR code. Ang QR code will link to an app that they develop. Actually, sa TELAD, prototype of the app, but many are interested na mag-develop ang amon app because it is really applicable to all communities. Not only to our own locality, Santa Barbara, but we could replicate it in any other places. So that is the value of our app.
And the app will be further, I would like nga i-channel sa mga bata to explain better because sandali ka dyan ang nag-explain pero may mga features dyan ang app natin na very good to communicate with the community. In charge, example, if we have the BHW, if we have the SK, they could now help in the mitigation by reporting immediately their findings. For example, may dengue tutulad sa andang barangay, it could easily be transmitted sa RHU natin using the app that they have developed. So, ang app nga dya, ang module nga dya, will address now the call of the different health agencies to be able to help them reach people in the community. Tama, gidhangga dya ang role na kay kung tanan nga tao sa komunidad makamaan kung paano gid i-mitigate ang dengue, then makabulig kita tanan kung paano gid ma-reduce ang aton nga cases kag matawan dayon kung solusyon if ever dyan din sa aton komunidad. So that's the app and the module. Yes. Sa aton nga mga students, no, paano ka mo nag-come up sang sinino nga mobile app kumbaga or innovation? So, ang pagka-come up naman kang app nga dyan, do pirago ang mga 2 weeks, go ka brainstorm lang gid ka, ano. Sige lang gid ka think through kung ano ang pag-process naman, kung paano naman nag-ideahan nga isa ka app nga gabulig mag-mitigate ka dengue. Kadyan ang sa module, actually, ang pagplano naman ka module is natapos sa planong app. So, gaisip rin kami nga paano naman ma-disseminate ang paggamit ka module, especially sa mga students, kag paano maparapta, bali i-advertise ang amon nga innovation kananda. So, that's why naisip ko nga, during pandemic times, may mga modules, during classes, may mga modules na ginagamit. Amudan nga hamba ko, base mas better nga add the modules sa ating innovation para ma-disseminate ang ating nga innovation sa duro nga tao. Yes. Curious ako, partner, no, sa aton nga mga kultura. Like, for example, no, ang ini nga app, kung ang hamba ka ina ni ma'am, no, ma-inform ang aton nga BHW, no, sa mga cases. So, for example, may ara sang dengue nga patient sa isa ka barangay, maggamit nila ining app to inform. Ang plano naman, if makoncept kung may himo gid pala ang app, is do may mo kung isa ka feature kang app nga do pwede ang user kara kung tawo nga mag-check kung do self-check nga do lantawon da kung may symptoms na kung dengue kag kung ano kalala kag kung magwa gid man nga may diyan gid man dengue do i-alarm naman i-diretso naman sa RHU kung ano naman na government health organization para ma-inform sa nga may dengue sa mukarang area. Actually, ang feature nga maging bridge siya between user kag the rural health unit of that certain community. So for example, ang user is magatapos na siya check some checklist kang self-assessment about dengue symptoms, ma-alarm ang rural health unit kag i-ano nandang data nga ran, nga like i-gather nandang data kang user nga ran. So, like, ma-alarm sunda nga, like, suspected dengue cases sa amo dyan nga lugar sa community. So, maging alert kag matap na ang dengue through that information. Yes, ang other nga feature, siguro partner, no, do later on, no, kung available ng ini nga app, no, makita, gid nato, no, kung paano ini siya, how it works, no, but manami partner, no, kiti hambal nato, no, every time nga, for example, ikaw nga, may symptoms ikaw of dengue, dira, wala ikaw kabalo kung bala, signs gid ba na siya sang dengue, or symptoms gid maina sang dengue, but through their app, no, mas self-check mo kung baga, no, kag makakagto ikaw, no, kag ma-alert ni mong ato nga RHU, so, dako gid nga bulig ni if ever partner no may ara kita sang application. Yes. So as of now, proposal pa lang ini siya. Hindi pa siya available sa aton nga mga for download sa aton nga mga kauturan, especially dira sa inyong nga community sa Santa Barbara. Yes po, ang do ano laran, do mock-up pa lang kang app. Do ginapakita lang naman ang conceptual nga idea kung ano ang app, kung ma-fund gid man bali o kung mahimo gid man.
Wow. Namin niya siya partner kaya pwede niya siya makabulig no sa aton nga mga policy makers kay makita nila no kung ano katamo yung suspected dengue cases sa isa ka area sa barangay. So makaubra man sila no sa mga policies para nga may mga pagsulundan nga i-download naman niya sa mga kabaranggayan dira sa Santa Barbara or in other municipalities diri sa province of Iloilo. Yes, partner, I can imagine, no? Sa sininga edad, partner, no? Ako, ma'am, and sa mga students nato, no? Ako sa una, no? Amo nga edad, partner, no? Ginapaminsar kong maghampang, makatapos ako nga pag-eskwela. Pero here comes, no, to really, no, inspiration sa aton nga mga estudyante pag nga nagapamati subong nga hapon, no? Nga, or subong nga aga, no? Nga, if they have this idea, partner, no? Kagami ara sila nga mabulig sa aton nga community, why not take this chance, no? Every time magpamangkot din ang inyo nga mga maestrano kung sino gusto kabay pa magbayaw madamo na ang mabayaw partner this time. Kaya basi mag-championan sila pag magbayaw sila. Yes, kag ma-interview diri sa aton sa Radyo Pilipinas. So sa aton nga mga students, no, ano ang inyo na batsagan no paghambal nga daog kamo ang sa tanang imagine partner Asia Pacific, no, sa teams dira kamo gid sa Pilipinas. Super happy gid ma'am guys, syempre doon nagbalik-balakan imong tanan nga kabadlan yung tanan nga na agyan yo kag sa wakas nga nabawan yo gid ang deserve gid kaninyo nga award. Yun. Kaya ma'am, anong imo na batsagan ma'am? Pag hambal or sa nag-present ang imo nga estudyante, ano ang imo na batsagan? Mixed emotion ako, ma'am. During that time, I am at the back. Dakuha ako video nanda. So, I almost cried there. Pero paglawag, tangara nanda. I could not help, pero nagibiid ako. Because ang mga tao sa palibot doesn't know. Tang tabudlay ka mga bata na dyan. Bisan gabi, mag-work kami. We tandem with Canva. So, mag-work kami, bisan alas 12, kami kung kaysa sa gabi, katuro. So, basta lang matapos naman, if we set, for example, schedule, ubrahan naman tanan ang amon nga PPT because may mentoring sessions kami. So, gina-follow up kami kang Manila. Nga kinanglan, by this time, pagkatapos mentoring, ubrahan naman dayon ang changes. So, kakalabot kami karan kung kaisa nas 12 sa gabi or more than that. As long as matapos, ginaman. Tapos, ang demand kami to work on a prototype. So, ay kami knowledge sa ginatawag na application na Figma. Pero, hambalan kami nga, maubragi ka prototype so that makita gid kung paano mag-work ang app if it was developed. So, in 1 week's time, Roy, nag-ubra si Roy, nagtuon si Roy, kag ang tanan sa na nagbulig, help in. Kag nakikam up namon, we could not imagine it actually, nga makam up namon, ang app, ang prototype ka-app nga to, that by scanning the QR code, they could already interact with the different features of the app. So, we did the impossible, kung sa akin lang, sa amon man, it's beyond our comprehension, nga maubra namon to tanan kung balikan namon kaglang taon kakadlaw gani kami nga apat paano tong atong ginubra nga nakalabot gid kita sa Asia Pacific. But if you look back ang balon tagidman, grabe ang kabudlay that alien to many nga waay tamaan kaamon ginubra. So gapasalamat gid ako that these people are so coachable. I call them coachable gid because they are absorbent gid na. So waay bala ko nga open-minded that if may mga matao ka nanda ideas, especially the mentors that wanted the best for them, ginabaton ginanda, take in nanda positively. So ang pagbato nanda katanan nga positive nga mga mentoring nanda nga ideas, and then ang amon mga changes that we brainstorm. Kung imagine mo ma'am, kung hindi ikaw mag-change kang imo PowerPoint for the amped time, hindi kami ka-imagine kung mga 20 times namon gin-revise ang amon original nga presentation just eventually to come up with this winnable
presentation. Pero ginubra namon tanan-tanan in that span of time. So nagdaog Sanda National May 13, 2025. So in that span of time from May 13, mentoring sessions kami every other day. And every other day we change something. And based sa mga suggestions, tanan-tanan that so na-surpass naman and hambal naman, then we have created something of value. But the most important thing gid ka naman, bisan ginobra naman to ang kabudlay na to, makabulig kami sa komunidad. Ang magidiran, ang amon nga nakita, balang paano ako makahambal nga daw makabulig sa komunidad because it is affirmed not only by Filipino doctors nga nag-visit ka amon booth, may nag-visit ka amon booth which are from Singapore, from Belgium. These are doctors. And may taga-Injagid who is an owner of the company who even told us na how much do you need to develop this app because I have already done kang mga bagay nga inubutang sa app but I do not know how to create the app. And it is only here with you that I have seen what I am going to do next. So, tama, gid kami ka-happy because hindi lang Pinoy ang naka-acknowledge nga ang work naman is worth na i-disseminate or i-replicate in other nations. Pwede gid. Kay all the pictures can be changed to and customized to their specific place. Ang bal pag isa ka doktor to from another country, your app will not only be limited to dengue. Your app could also be used in leptospirosis dissemination. It can be used in other diseases that are now getting its epidemic status. So if we have this app, then they could really easily convey whatever cases that we have in the community towards the people who could easily mitigate it. So that's wonderful. This app is suga ano man kami nga kung may tie up nga mga LGU people ka naman, I think we could develop the app and it could really help the community. Yun, grabe partner, no? Imagine naman daw ni ma'am na hindi na siya kumbaga pwede or exclusive for dengue, no? But in other pagiging diseases. Ma'am, and sa aton nga mga learners, no? Gusto ko pagin magpadayon ng aton nga pag-istoryahan, no? Pero take lang kita na isang short break and then ma-request lang kami for youth, no? Nga i-open liwat ang aton nga Zoom link, no? Para makaupod kami diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Mga biyan, magabalik sa dili lang madugay ang rehiyon karon. Iniulat ng DENR na mahigit sa kalahati ng kabuuang dami ng coral reef o bahura ang nasira na sa Pilipinas. Kadalasang dahilan ng pagkapinsala ng mga coral reef ay ang paggamit ng dinamita at lason sa pangingisda. Bunga nito, patuloy na muunti ang huli at kinikita ng mga mangingisda. Magtamag na tayo sa dagat. Ni pang-ulam natin, halos wala tayong mahuli. Sana po, alagaan natin ang mga coral reef para marami pang mahuling isda. Sana po, sa mga gumagawa ng batas at mga nagpapatupad ng batas, huwag ninyong hayaang masira ang mga coral reef. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta.
running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Higanteng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date yun ni Elmer? Sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie. Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:39 sa aga. Nagyapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon, kaupod si Marian Grace Aranyata, kagrup Dorachande. And still mga biyan, no, kaupod nato ang aton nga mga team members no, sa 80s Avengers. So may Coach Maria Bella Villar, ang aton nga mga students, so kay Russ Johnson Ebado, Roy Benedict Saranati, at si Monica Heron. I believe no, sa gihapon ari sila sa aton nga Zoom. Yun, wow na wow partner no sa siniman nga kadalagaan sang aton no nga grupo. So sang o kamo mga ma'am no kag sa aton nga students, saan kamo nagpauli diri sa aton sa Iloilo, and may ara bala kamo nagpaton nga kumbaga do warm welcome no coming sa aton man nga LGU or sa mga agencies naton right after pagpauli ninyo diri sa aton sa Iloilo. Yeah, ini
Ate, ako lang anay mamasabat. So, ang amon nga schedule pag uli is sa June 18 sa gabi. So, ay duman lang kami nagpamaan-anay, nga nag-aabot kami. But then the next day, hinimuan din kapaagi kang amon nga eskwelahan, kag ang LGU, na ilibot man kami sa bilog na banwa in acknowledgement and recognition kang amon nga daog. So, nagapasalamat gid kami kay ang amon gamay nga halad medya natawan man kang recognition kang banwa kag sa kamon man nga eskwelahan. Yun. Sa mga students sa itong partner, no, anong reaction sa inyong parents, no, kung sa inyong nga pamilya, pagbalo nga nagdaog ka mo sa siniman nga competition? Una, hindi ba practice na nag-dog kami nga nag-chat kami. Pero pag-abot naman sa Iloilo, syempre sugatan na kami sa airport. Kag hindi mo na mag-practice nga nag-dog kami. Pero paano ba lang napangalanan nga 80s Avengers? Sinong nagpangalan sini? Kay Monica. Di na rin naman. Okay, di ba malaman natin na nga ang ABS nga word is may connection sa mosquito. So, dapat bagay, ginaka naman ang ABS. Tapos ang Avengers, kami ang mga Victor nga sampo kang mga lamok na sa atin ng komunidad. So, ABS Avengers, ang ginpili, ginaman nga team name. Wow, nami partner no kay related gid 80s and then sila no Avengers kagamba gani no ang masugpo sa lamok. So while present ka inahan nakita ko ang video nga gipasa ni Ma'am Maria Bella no do ka-confident sa ina partner sa stage no. Ano ang sa sulod sang inyo nga mind while presenting may kakulba bala may any pressure ka mo nga nabatsyagan while presenting sa sinima ninyo nga project? Actually, before presenting kang magsaka sa stage, syempre naka-feel kami kang kulba. Pero before magsaka ka sa stage, pag nalawa ka man parang, naman may enjoy lang ginaman, kag tandaan lang naman na daw, isa lang niya ka mentoring session naman. Kag ako na i-enjoy lang kagway, kami na-feel ng kulba pag saka naman sa stage. Kag isa pa is daw na-practice naman bala ang amon nga speaking skills kay nakatalk naman kami sa iban nga sa mga doctor sa booth naman. So, doon nadura na nga amon nga kulba sa among panaway. Yes, kay Roy. Roy, ano yung imo na batsyagan? Sa ginatuod lang, Ged, sobra akong kapoy kang time na to. Gusto ko lang matapos ang events. Bilog nga adlaw nga dan gabantay dan kami sa amon yung food. Di doon na sa kuan, bala mo nagkalis mo na sa kuan doon kami nga mag-istorya. Di kang time na to, gusto lang gid naman matapos. Wala. Sa ako, hindi nga tama na. Sa inyo nga tatlo, this is your first gid nga competition sa international or even sa national and then sa international eventually? First time gid ya. Actually, kanakan no, hindi ko man first time. Pero like first time kung mag-present kang research international. Yes. Akin sa man ka muna ka, internationally work experience. Wow. And actually, ganda kami ni Res dyan sa mga journalisms. That's why nga daw medyo kami ang okay sa mga amo kami. Yes. Mama Bella, anong imo na batsyagan no hearing these students no? Anong imo na batsyagan nga sila ang nag-say yes sa imo? Nalipay man gid ako nga nag-say yes na. Even though bisan ako, I don't know, I only hold the criteria lang. Pero I know that these people, once i-accept na ang challenge, as I always say, you need only guts and everything will be possible. Because you work towards that goal. So if you work towards that goal, and you set your mind to it, most likely, mabuol gid natin, Marco. So why man guro, tigadamgo, tanan man nga damgo, kinanglan may action. So sa part nanda, ang action na ginobra ka grupo is enough to land them the Asia Pacific Grand Finals. Wow. May mga plans na ba, ma'am, sa aton mga students after the competition? Ano ayhan yung mga gusto ubrahon, no? May mga
may mga plano bala to talk sa mga LGU naton sa province diri sa kay Governor Arthur Defensor Jr. no perhaps no nga mapondohan ining proyekto because this is a promising nga klase no sang application, promising nga klase sang project coach. Kung tawaan kami tig oportunidad, i-offer din naman sa community. Because ang hugidra na naman na main purpose, so I can develop naman ang app. So kung may interesado gid, tapin pa kung si Gob o kung our local executives, mayors, if they are truly willing to shell out the budget, then pwede gid naman sa mabuligan in the development of the app. Sa tulad, sa gipamangkot mo kung ano na ang bisihan kakabataan nga dyan. May mga pediatric society kita kang Western Visayas nga nag-attend man kang seminar kag sandag gani ka dyan nagpamalakpak gid sa kabataan kag I think they are going to invite these students already to have a talk when they get together. So kanami lang kay kung i-hear out nanda naghambal na tugan iba na doktor naton di sa Iloilo nga ma'am kami mangita paagi kay kinahanglan gid namon dia nga ma-develop ang app ninyo kay makabulig gid hindi lang sa komunidad pero kanamon nga man nga mga doktor who is also inclined in the mitigation kang dengue nga dia ang problema natin talad. And imagine no once nga available na ang ini nga mobile application, who would have thought nga mga estudyante sa high school no ang nakaubra sini. So dako gid nga bagay or dako pa gid nga dungog no and perhaps makaspark inspiration sa mga fellow students man no nga mag-innovate nga go beyond the box no kay ti ang ila nga hinimuan no sa Santa Barbara National Comprehensive High School posible man no nga ma-emulate sa mga kapwa estudyante. Yes. And sa aton nga mga students no bali grade 12 na kamo as of now or grade 11. Grade 12. Grade 12. So anong plan for college? Base ba na inspiration mo no para ka magtahak sa field ninyo sa college? Kay Monica. So, ang plan ko, ma'am, is kay course, pre-med course sa nursing. Wow. Kung din man yung school nga makapasar ako. Yun. Kay Roy. So, same ako kay Monica, medicine ako. Kag ang gusto ko gid nga pre-med is ang nursing, yung pati ako namin mag. Kag ang do sa animal ang gid na school, pero like ang bina-aim ko gid nga gusto nga school is sa West. Yes, ang best partner nga school no for nursing no isa sa mga manami nga universidad diri sa aton sa Western Visayas nga nag-offer sang nursing course. Kay ano naman kay Rest John. Ang plan ko mag-college is makuha ang pre-med. Actually, pharmacy naman siya. So, hindi siya nursing. Wow! Grabe, partner. Amazing. Siguro sa mga nagapamati, subong, no, before ka mo naman gaan sang time, ma'am, no, kag sa aton man nga mga learners, no, nga magpasalamat, no, for those people nga nangin kabahin sa inyo man kadalagan. Any tips sa mga nagapamati, subong nga mga estudyante, no, especially, no, sa ila, no, nga pagpukaw sa ila interest, no, nga mag-submit sa mga research papers or to join, no, sa mga competition. Sige, kay Monica Goro, ano ang mga bali mo or tips sa mga estudyante nga nagapamati subong nga aga? Sa tanan nga mga kabataan, once nga may opportunity nga maag-adto kaninyo, grab it. Kay huwag ka na kamaan, lain gali ang plan kanimo ni Lord. Nga hindi, nga, huwag kaman, ma-international champion, kadan gali paras ka naman nga tatlo. Yun. Sige, kay Res, ano yung imo nga message or tips sa mga estudyante? For me, ang tips ko sa mga estudyante is time management, kagid, especially in research, in terms of research, because kami gani natapos ng duwa ka research, ang subject kag ang contest na dya, kag especially sa school, na time manage gid naman mayad. Kag nato ang kitang prioritization ang contest nga dya.
Kag during that trainings, kag mentoring sessions, hindi kami magpatikalabot kami international. So, ang nara time management. Yun. How about you, Roy? Ang imo nga tips or message? Okay, sa akin nga mga tips para sa mga estudyante is kung may idea ka, kagod namin may mga idea, i-try mo gid present sa mga tao nga makasupport kanimo. So like, kung sino man dyan, bisan mga parents mo lang, mga teachers mo lang, o kung bisan mga government health organizations, mga gani, basta nga nami ang imo idea, i-make sure mo gid na mag-produce ka man dyan. Nga doon himo man dala. Yes, sakto ina partner no samtang may ara nga oportunidad no seize yung ina nga oportunidad no kay who knows partner no hambagan ni Ma'am Monica no basin kaangay ka mo namon no nga magdaog gali ang plano gali ni Lord no manginan champion hindi lang sa local sa national kundi sa international partner nga ma-champion. Sige kay Mama Maria, Ma'am ano ang imo nga mahatag no nga tips sa mga estudyante naton nga nagapamati subong nga aga no hindi lang dira sa Santa Barbara National Comprehensive High School but sa tanan nga estudyante nga nagapamati subong. Ang tip nga matao ko is that pareho ka ginambal kang kabataan. Grab the opportunity. Opportunity comes only once. Tapos i-define natin pagkabato natin kang contest rules and regulations. Dapat iron out kung ano ano ang atong ginsidlan. Kaya kung naintindihan katanan na estudyante ang anda ginsidlan, mahapos ka nanda mag-follow through kang anda obra. Kag pagkatapos, kinanglan, tananes bang estudyante, once gin-accept mo ang challenge, be diligent enough and be persevere enough nga tapuson dya. So, kay kinanglan natin sa isa ka bagay, action. Hindi lang nga mahambal kita nga nag-volunteer kita, nag-uod kita, pero hindi kita mag-ubra. So, ginubra, that's why nakita natin may resulta nga mayad. Kay ginubra man mayad. So, amuran, kung may ginbaton kita nga challenge, then kinanglan ubrahon mayad. And we need really to showcase the skills, the intelligence, the creativity. We should not settle for anything less. Kinanglan, kung may standard kita, sometimes we need to go beyond that standard and everything will follow. So, aside from that, mentoring. Ang mentoring, kinanglan, diligent kita, dyan naman na-learn na may mga tao nga ready, gid, magbulig ka naman. Kag kung ikaw isa ka estudyante, kung ginatawag ikaw, for example, for practice, may expert nga tao nga mag-give kanimo kang anda idea, then we should always have an open mind to accept those ideas and try. Because out of that expertise that they can share with us, we become better. And eventually, we become the best. Amo lang dan ma-advise. Take it partner no sa coach no sa nga team nga nagdaog sa isa ka international competition sa aton nga mga estudyante kay Monica no kay Res and syempre no kay Roy no basta may ara ka muluyag pasalamatan i-shout out take this time nga magpasalamat o kung i-mention sila. So, mapasalamat din kami gali sa mga mentors nga nagbulig ka naman since day one. Kag, especially to our coach, Ma'am Vihar, because kung wala ta na, wagi kami sa posisyon nga dyan. Kag hindi ka naman ma-experience, mas na-experience nyo ang international contest nga maabot sa amon. Kag to our mentors, Ma'am Jillian Chan, Miss Ira Agdigos, Miss Jeka, and Miss Mara, Sir Dave, Dr. Sheena, Mr. and Mrs. Tan, Miss Alena, and Miss Paula, Mr. Jed, Sir Nicolay. Yun. And sa aman yung sa mga initial developers nagkagawa consultation sa progress naman kay Ma'am Rafael Vihar, kay Ma'am Paula, kay Ma'am Lu, Ma'am Dr. Maria Fema, Ma'am Melmel, Sirilan De Leon, ang RHU kang Santa Barbara, kay Mr. Jeremiah Sirilan, RHU man ka Santa Barbara,
kay Dr. Rex Rocha, SDO Iloilo, Ma'am Arian Tracy Holipas, and sa team sa PHO Iloilo, kag kay Attorney Makino, and SB members. Pasalamat sa mga principal force sa Santa Barbara National Comprehensive High School because sa acknowledgement after kami mag-uligya sa Iloilo. Yes. Ang tananggid niya pasalamat naman sa tanan ng mga tao ngaran. Especially gid sa mga parents naman. Kag most special gid sa kay Res dyan na parents because sa bilog na summer nga dyan nagkitipunay kami para mag-obra ka project sa andang kalay kami kitambay. Kag sa tanan niya na-mention naman na tao ang thank you gid because why gid naging posible dyan unless why gid sa bulig ninyo. Yun, grabe partner no, ang support sang parents no crucial gid no sa kada journey sang aton nga mga estudyante kag habagin ni natong partner no this ang ila kadalagan no hindi lang ila alone but gindala ni na partner no ang kita diri sa Western Visayas kag ang bug-os nga Pilipinas sa international stage and we are very glad and happy kag congratulate kami no diri ma'am and sa aton man nga mga estudyante sa inyo nga kadalagan. Siguro si Ma'am Maria basta mi ara pa ikaw nga pasalamatan man ma'am no or luya nga i-mention. Doon na-cover, doon ka mga kabataan, tara nga pasalamatan naman. Pero there are so many people, mga classmates nanda. I also would like to thank the grade 12 STE this time. May pabalon, gid kananda. So, ang amon mga SB members, si Mayor, pag-head for the acknowledgement, people of Santa Barbara especially. So, they are the ones who boost our confidence as we compete. Many well-wishers, mga teachers nanda, at tanan-tanan mga grade 11 teachers nga nag-suksak dagban ka naman. Kantanan gid nga si Sir Mark Serisola nga tanaman kadya ang nagbulig ka naman nga ano gid masulod gid kami sa contest kay kung una hindi dad kami kasulod kay ABM lang ang ma-contest pero bali sir isulod ta kamo kung pwede so nakasulod kami actually una why dad kami so pasalamat dito kami kay sir sa tanan kay Ma'am Jenny Arsenia, kay Sir Tabani, kay Ma'am Leia Umadhay, amon assistant principal sa senior high school, si Sir June Cordero, assistant principal naman sa services. These are the people, mga heads sa SBNCHS, of every department, tanan sanda collectively. Collectively, we have not won this contest and we have not brought pride to Santa Barbara without the collective effort of all the people na through prayers, well wishes, na bakod gid ang amin nga pamatiyag kag nagbakod gid ang kakabataan result kakabataan nga mag-compete well on stage because we are bringing the name of the province. Okay, and bringing also our town's name and the province name and the region's name and eventually the Philippines. So that's it. Pasalamat din kami sa tanan. Yes, once again, ma'am, and sa aton yung mga students, no, kay Monica, kay Res John, kag syempre, no, kay Roy, congratulations, no, thank you so much for bringing pride, hindi lang sa Western Visayas, but sa aton diri sa Pilipinas, and we can't wait nga mabatian pagit later on, or sooner, or soonest, no, ang inyo kadalagan sa inyo tagsa ka field. Kag kabay pa nga ini ang last time nga makaupod ba naman kamo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you for taking your time or thank you for sharing your time with us sa mga information nga ginhatag nyo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you all. God bless you. Thank you. Salamat. Madamo. There you have it mga kapyan, ang ating 80s Avengers ang Santa Barbara National Comprehensive High School, no? Sanday Ma Maria Bella Vihar, sanday Res John Senebalo, Roy Benedict Salanatin, and si Monica Herona. So, nakuha natin partner no nga lesson sa sinino nga ginhambal nila partner no sa aton nga team. Every time nga may oportunidad nga ginahatag sa inyo, seize it. Who knows partner no? Kamo naman next nga ma-interview kag syempre magdaog mga agyan no sa mga competition. Ang futuro no sa sining mga kabataan masana. Yes.
So congratulations again pagpaginbulahan no ang gina-extend naton sa Santa Barbara Comprehensive High School. Yes. Siyempre, partner, pasalamatan naman si Sir Leon Salvila, no, SCSD as Ernesto Cervela, no, for linking us, no, sa aton nga ADIS Avengers nga team, no, madamo gid nga salamat sa aton nga SDO Iloilo Province. Sabi partner, do kadasig lang sa oras mga abyan, no, alas 11:01 na kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa ang rehiyon. Atis kita partner magtakop no, pasalamatan naton liwat ang tanan nga mga nagatutok no subong nga aga diri sa aton kag sa mga nagalanta diri sa Facebook live nato no, madamo gid nga salamat kag syempre sa mga nagisa sa ila radyo sa 585 AM madamo man nga salamat. And thank you man sa amon katuwang technical sa studio Sir Alan Defante kag sa amon transmitter Sir John Magallanes. Mga biyan kami na lang gid ang inyong naging alagad. Ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Torechante, kag iniang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo